siyang mahal sa Bangsamoro. Ano ang pagkakalason dahil sa butete? Ito ay ang pagkakalason dulot ng pagkain ng buteteng nagtataglay ng tetrodotoxin, isang uri ng neurotoxin na humahadlang sa sodium channel ng mga nerve cells ng mga mammals. Ang lason ng butete ay hindi nasisira ng init at ito ay humahalo sa tubig. Ang mga sintomas ng pagkalason ay ang mga sumusunod: pamamanhid ng dila, labi, muka at mga paa at kamay, pagkahilo, pagduduwal at pagsusuka, mabilis na pagtibok ng puso, hirap sa paghinga, pagkaparalisa ng kalamnan, pagtatae, pananakit ng ulo at panalabo ng paningin. Kung sakaling makakaranas ng anumang sintomas, dalhin agad ang pasyente sa pinakamalapit na paggamutan. Upang makasiguro sa kaligtasan, iwasang kumain ng butete. Isang paalaala mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ayon sa Republic Act No. 10654, Section 99, mahigpit na pinagbabawal ang pagputol at tuluyang pagtanggal ng mga bakawan upang gawing palaisdaan o gamitin para sa ibang pakay. Ang lalabag dito ay maaaring mapatawan ng kaparusahan tulad ng pananagutang administratibo at pananagutang kriminal. Sa pananagutang administratibo, multang 10 million pesos o halagang katumbas ng ecological value ng 1 hektarya ng bakawan alinman ang mas mataas, at pagbabayad o pagpapanumbalik ng nasirang lugar bakawan. Sa pananagutang kriminal, paunang multa na 80,000 pesos, karagdagang multa na halagang katumbas ng multa para sa kasong administratibo, pagkabilanggo ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 12 taon, pagbabayad o pagpapanumbalik ng nasirang lugar bakawan, at pagbabayad ng 500,000 pesos bawat hektarya kada taon hanggang sa ang lugar bakawan ay tuluyang manumbalik. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Yabay pod ay inisapa na Republic Act 10654 makapantad sa kabangin sida. Kabanggamit sa mga pambato, undo pakagked at taw ka pakaduti a kemikal, kabanggamit sa biyala amanot i mga pusunin o fine mesh net, kabagsikam sa sabalo o mature milkfish. Sa mga padaidsa, mapakay ang mga kanong sa pinakamasika na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Dalpana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Mindanao at magandang hapon Bangsamoro Region. At magandang hapon din no sa ating mga minamahal na magsasaka at mangingisda mula sa probinsya ng Maguindanao del Sur, probinsya ng Maguindanao del Norte, probinsya ng Lanao del Sur, probinsya ng Basilan, probinsya ng Sulu at probinsya ng Tawi-Tawi. Magandang hapon at kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? Lalong-lalo na po no sa ating mga mangingisda na magpapalaot ngayong hapon, ha? At saka siguraduhin lang po no na kumpleto yung ating mga dadalhin upang makuha natin no, makumpleto yung mga gagamitin natin ay hindi siya mapapabayaan. At mahirap yung nandun tayo sa
area o nandun tayo sa laot ay kulang pala yung ating mga ginagamit. Of course, hindi rin po natin napapabayaan or nakakalimutan ang ating mga kababayang Bangsamoro mula sa Special Geographic Area. Magandang hapon po, Bapa at Babo. Kumusta po kayo dyan? Alam namin na kayo ay nagpapahinga sa hapong ito, no? At lalong gumaganda ang inyong pakikinig, no? Kapag natimpla ni Babo ang mainit na kaping native, na may kasamang nilagang saging. Sir John, kumakain ka rin ba ng saging? Okay po. Of course, binabati rin po natin ng magandang hapon ang ating mga suking tagapakinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live ng istasyong DXYH 95.1 Bangsamoro Radyo Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes sa buwan ng Mayo, ika-27 sa taong 2024. Ako pa rin ang inyong kaibigan at makakasama ngayong hapon. Ako po si Salim Sabawa Sambilan na nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At manatili lang po kayong nakatutok sa ating istasyong ng DXYH 95.1 Bangsamoro Radyo Mindanao dahil isa na namang nakakapanabik na kaalaman ang inyong matutunghayan sa hapong ito kasama ang ating mga magagaling na empleyado ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na may layuning pagyamanin ang kaisipan ng ating mga kapatid na mangingisda at magsasaka. At bago natin ipakikilala sa inyo ang ating bisita, ay nagpapasalamat tayo sa ating butihing minister, si Dr. Muhammad S. Yacub, sa pagbuo nitong stasyong Bangsamoro Radyo Mindanao. Of course, nagpapasalamat din tayo sa aming batang-bata at very active at supportive Bangsamoro Director General. Walang iba kundi si Sir Pendaton S. Patarasa. Sir, maraming salamat po. At Assalamualaikum. Alam namin nasa Tawi-Tawi ka ngayon. Of course, nagpapasalamat din tayo sa ating dalawang directors. Ito yung mga advisor natin na talagang matitindi, matitigas. Ang ating Director for Fisheries Operation Services ay walang iba kundi si Dr. Mahmoud D. Mamalangkap at si Dr. Muhammad Taha S. Pintaliday ng Fisheries Research and Regulatory Services. Sir, Assalamualaikum po. At sa programa natin ngayong hapon ay ating tatalakayin ang patungkol sa Fisheries Resource Management Program. So dito ay makikita natin kung ano ang napapaloob sa Fisheries Resource Management Division.
At dahil dyan mga kaibigan, no, akin ang ipakikilala ang ating magiging guro sa hapong ito at kakwentuhan. Walang iba kundi ang aming chief ng Fisheries Resource Management Division at kasalukuyan ding membro ng BAC, no? Walang iba kundi si Sir Hyrodin T. Arap ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. At ang mga yan po ay matutunghayan nyo mamaya sa aming pagbabalik makalipas lamang ang ilang patalastas. Ang kalidad ng tubig ang una at pinakamahalagang bagay na dapat maayos sa pag-aalaga ng isda. Karaniwan, ang pagkamatay ng isda at pagkakasakit ng mga ito, mabagal na paglaki at hindi epektibong pagpapakain at iba pang kahalintulad na problema ay may direktang kaugnayan sa masamang kalidad ng tubig. Ugaliing magkaroon ng tamang kaalaman sa pangingisda. Ang mensaheng ito ay mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at ng himpilang ito. Maparaming ani at kita, serbisyong Bangsamoro. Unuin makalasun at awang makahilo kasalan sa isda butingga. Iniin makalasun at awang makahilo bang kumaon sa isda butingga. Nagdarasin pagtawag tetrodotoxin, hambuok kaginis neurotoxin, amon siya tumampan, hapagtawag ng sodium channel, ha mga kaukat-ukatan si mga manusia makakaon sa isda butingga. Dasin nasun sa isda butingga, di siya malawa o makawasin yung kadkadtuig, malangkan humambuok siya patuig. Amun iniin mga pangilahan ng mga manusia nagkakaon sa isda butingga, muna-muna, mamanhud in dila, simon, bayo, siti, iwan lima, hikarwa, mahilo, hikatungag suka, hikaupat, makusuin kuba-kuba, hikalima, masigpit in pagpas, hikaunong, manghimatay in ginhawawaran, hikapito, mag-intaw-intaw, hikawalo, sumakit ino, hikasiyang panglamon sin pangatod. Bangaon ka na naman habaran, ando dahan niyo magtuloy kyugdan pamasok pag-uwatan, inikalakpas sin baran. Ibut-ibut ayaw pumaon sin isda butingka. Ini hambuok patungtung dengan Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay nagbabalik at kayo pa rin ay nakatutok sa aming stasyon. Ito ang DXYH 95.1 Bangsamoro Radyo Mindanao. Ngayon po ay atin ang tatalakayin, no, ang usapin patungkol sa Fisheries Resource Management kasama ang ating kakwentuhan sa hapong ito. Walang iba kundi si Chief Arap. Sir, Sir John, magandang hapon at welcome po sa istasyong Bangsamoro Radyo Mindanao. Maraming salamat, Sir San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia malulum sa kita nurangon, especially kini Babu and Bapa. Yes. And to our farmers and fisher folk po. Okay, so kumusta Sir Jun? Alhamdulillah, okay lang po. Okay, so actually marami-rami kaming hinanda para sa iyo, no, na mga katanungan. Pero mga kaibigan, no, so bago natin tatanungin ang ating bisita sa hapong ito, ay ipapaliwanag muna niyan, no, kung ano si Fisheries Resource Management, no? Kung ano bang mga programa ang napapaloob dito at kanong mga project o proyekto ang napapaloob sa Fisheries Resource Management. So sir, pwede na po kayong magsimula. Maraming salamat, Sir San, at thank you for the opportunity na marinig naman kung ano yung programa ni Fisheries Resource Management dito sa ating Bangsamoro Radyo Mindanao. Yes. So meron po tayong inihandang presentation para po sa ating mga nakikinig o nanonood sa ating programa ngayong hapon po. Sige po. Ayan, so ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay
yung objectives and function ni Fisheries Resource Management Division, at pangalawa is ano yung mga programa or mga aktibidad ni Fisheries Resource Management Division. Doon muna tayo sa objectives and function. Okay, so ito yung ating objectives. Ang pinaka-aim po ni Fisheries Resource Management Division is to promote fishery resources in the region for sustainability of the fish stock. Okay? Pangalawa dito is to conduct assessment on fishery resources for possible future fisheries policies. Pangatlo is to formulate regional comprehensive coastal and marine resources. Pangatlo is to formulate regional comprehensive coastal and marine resources management plan, and panghapat is to provide technical assistance to LGUs, people's organization, and other stakeholders. Ibig sabihin po dito, yung ating pong division ay siya po yung naatasan para tingnan or para pangalagaan yung ating fishery resources dito sa BRM. So meron po tayong mga iba't ibang programa at aktibidad para doon sa pinaka-aim natin, para natin makuha or ma-achieve yung pinaka-aim natin dito sa FRMD na programa natin. Sige po. Mamaya po pag-usapan natin yung kung ano yung mga aktibidad na ating ginagawa. Sunod po. Okay. So yung ating Fisheries Resource Management Division ay meron po tayong dalawang section. Una is yung sa Marine Resource Management Section, at pangalawa naman is yung sa Inland Resource Management Section. So ito po yung mga function o trabaho ni Marine Resource Management Section. Okay? So una po dito is yung supervise, monitor, and assist the status of our coastal resources and municipal marine waters through the conduct of quarterly coastal resources assessment and documentation. So meron tayong ginagawang supervision o ina-assist natin o chine-check natin yung status ng ating coastal water. Ibig sabihin yung sa ating karagatan. So yan pa yung trabaho or function ni Marine Resource Management Section. Kabaliktaran yan is yung sa ating inland naman ay sila naman yung nagsusupervise, nagmo-monitor, nag-a-assist sa ating inland waters, yung ating lawa, yung ating river, marshes. Okay? Ang pangalawa dito is to facilitate the implementation of aqua silviculture and coral rehabilitation project. So meron pa tayong activities o ini-implement na aqua silviculture. Ibig sabihin ito po yung pagtatanim ng mangroves, okay, yung bakawan na may kasamang livelihood program tulad ng pag-aalaga ng ating alimango o yung crabs. And then meron din tayong coral rehabilitation project kung saan binubuhay natin uli yung ating mga corals, napatay na mga corals sa ating karagatan. Okay? And then conduct resource assessment and documentation status of marine fisheries resources in the region. So syempre sa marine resources, tini-check natin kung ano daw ba yung kalagayan. Okay? Current status ni marine resources natin sa ating karagatan. And sa inland naman is yung status naman ng ating mapamarses man yan, rivers man yan, or lawa man yan. So both side, marine or inland, chine-check natin yung ating status ng ating fishery resources. Okay? Another thing is promote coastal resources management tools through participatory process. So yung ating mga aktibidad is kinakandak natin sa pamamagitan ng or pakikipagtulungan natin sa ating mga komunidad, mapa coastal man yan o mapa inland man yan. Okay? Another is to provide technical assistance to LGUs and other stakeholders in the formulation and implementation of marine fisheries resources management plans and programs. So yung ating fishery resource management program ay nag-assist tayo, nag-provide tayo ng technical assistance sa ating mga local government unit, yung sa ating mga municipal coastal municipalities or inland coastal municipalities kung saan nag-assist tayo doon sa pagkakaroon nila o pagpo-formulate nila ng kanilang mga fisheries ordinance or coastal resource management plan. Okay? And ano pa? Another is conduct the rehabilitation of degraded coastal fisheries habitats. Ayan. Isa pa rin ito sa concern ni Fisheries Resource Management.
tumutulong tayo doon sa pag-rehabilitate, okay? Pagbubuhay uli ng ating coastal resources na tulad nung sa ating mga bakawan, kung sira na ang ating mga bakawan, ay tutulong tayo doon para ma-rehabilitate ito, mabuhay ito uli sa ating coastal din, okay? And then lastly, implement, monitor, and evaluate fisheries management program. So aside from sa mga programs na binibigyan natin, okay, siyempre nagkakaroon din tayo ng monitoring kung talaga bang effective yung ating ginagawang mga aktibidad o mga programa sa ating community. So yan po yung sa Marine Resource Management section, and sinali ko na yung sa Inland Resource Management section kasi halos same lang, pero ang kaibahan lang nila is si Marine is focus siya doon sa ating coastal resources, sa ating karagatan. Okay. Meanwhile, yung ating inland is sa ating lawa, sa ating marshes, sa ating mga rivers. Okay, so next siguro. Next slide siguro. Okay. So ito na yung mga ito na yung ating mga aktibidad as Fisheries Resource Management Division. Okay? Una dito is yung ating information dissemination. Okay? Sa information dissemination, ang ating mga aktibidad dito is nag-distribute tayo ng mga IEC materials katulad ng mga nakikita nyo dyan sa anyong screen. Brochure, pamphlets, okay? Tulad ngayon, meron tayong pinaprint na IEC materials o mga brochure na 5 klase. Una dyan, yung nakikita nyo sa inyong screen is yung Coastal Resource Management. Meron din tayo dun sa invasive species, okay? MPAs natin, FMS natin. So marami tayong piniprint o pinapagawa na brochure or pamphlets. And as to the program natin dun sa NEP 2019 funds, magpo-produce tayo ng 10,000 pieces na mga brochure, which is ang balak natin is ipamigay sa ating mga MAPAR Provincial Office, okay? Doon sa ating mga coastal barangays, pamimigay natin doon sa mga schools and libraries, okay? Kung saan is kadalasan mababasa ng ating mga mamayan para naman aware sila sa importansya ng ating fishery resources dito sa BRM. Maliban sa ating mga brochure at pamphlets, meron din tayong mga mural paintings na mga projects na gagawin. Okay? And billboards or signages, which is very important din, kung saan last 2 weeks ago nag-install tayo ng I think 8 na billboard dito sa Maguindanao. And for the NEP 2019 natin, nag-allocate tayo ng 120 na billboards. Yun naman ay ipapamahagi natin sa buong provincial office ni BARM. Okay? So aside from that, meron din tayong mga radio program tulad nito kung saan ay maipahayag natin ano ba yung importansya nung sinasabing fishery resources sa ating rehiyon. Okay, next po. Okay, ang sunod nating programa or aktibidad dito sa Fisheries Resource Management Division ay itong sinasabi nilang mangrove conservation o protection. Yung mangrove, alam natin ito yung tatawag na bakawan sa Tagalog, no? Importante masyado ito sa ating coastal resources, okay? So meron tayong ang ating mga programa dito, una is yung mangrove rehabilitation. Okay? Kung saan nagtatanim tayo ng mga mangroves doon sa mga coastal area na medyo nakakalbo o nawawala yung ating bakawan, yung mangroves dahil sa kagagawan din natin, dahil ginagawa natin itong panggatong or pinuputol ito, okay, sa iba pang mga kadahilanan. Okay? Pangalawa is yung mangrove nursery. Gusto natin dito sa Fishery Resource Management Division, yung bawat provincial office natin is magkaroon sila ng mangrove nursery kung saan is readily available yung ating mga mangrove na pwede nilang itanim. Kung meron silang kung time ng let's say yung Fish Conservation Week or Farmers and Fisher Park Month or any environmental month or week, ay pwede nilang itanim yung ating mga mangrove na nasa nursery.
Another is yung Mangrove Aqua Silviculture and Eco Park. Ito medyo malaki ang project ito kasi kung gusto nating yung mangrove natin, yung bakawan natin ay ma-declare siya. Okay, ma-declare siya as Eco Park. Okay. So meron na tayong mga initial nila ginagawa nito. Halimbawa dito sa Sulu and one in Kabuntalan, pero siya nasa inland naman siya, pero it's a the same concept lang naman sila, Eco Park. Okay, so ang kagandahan kasi nito is mapapreserve natin yung ating mangrove, okay, at the same time matutulungan natin yung ating community para pangalagaan ito, and then ma-aware na din yung ating community within the site ng ating Mangrove Aqua Silvi and Eco Park. Okay. Sunod po. Okay, another projects natin for FRMD is yung tinatawag nila na Coral Resource Conservation or Protection. So mga aktibidad o mga projects na ginagawa dito is yung una is yung artificial reef. Kung nakikita nyo dyan sa screen nyo, pakibalik po. Kung nakikita nyo dyan sa screen nyo is meron tayo dyang yung gawa sa semento na parang dome siya na may butas. Yan po yung yung artificial reef natin. Okay? Yung artificial reef natin ay usually ginagawa natin or nilalagay natin dito sa Maguindanao and part na Maguindanao and part ni Lanao del Sur, kung saan yung mga area na sa tingin natin ay dapat ilagyan dahil sa medyo nagkukulang. Okay? Nagkukulang yung mga corals dyan dahil sa damages ng mga corals natin dyan, or wala na masyadong isda dahil sa kagagawan din natin. Okay, like the illegal dynamite fishing na ginagawa o ano pa man dyan. Okay? Another thing is the coral nursery units. Kung napapansin nyo, may nakikita kayo dyan na bakal. Okay? Yan po ang tawag dito ay the coral nursery units or CNU, kung saan yan po ay tinataniman natin ng coral beads o yung maliliit na coral, itinatali natin dyan o itinatanim natin at at sila ay tumutubo. Okay? This is a successful program ni FRMD dahil nakikita mo talaga yung coral natin is tumutubo siya. Okay? To the point na talagang dumadami yung isda na tumitira doon. Okay? Sige po. Another is yung stock enhancement o yung ating mga big clams. Okay? Lilipat natin sila doon sa protected area para naman hindi sila ma-disturb doon sa wild na area. Okay, next. Okay, actually may video tayo doon sa CNU. Sana may ipakita, sir, yung sa CNU na video para makita nyo kung ano yung coral nursery unit, yung paano ba tumubo or result ng pag-install natin ng coral nursery unit. Ayan po yung CNU natin, coral nursery. Nakikita yung mga corals dyan talagang tumutubo o buhay na buhay, di ba? At marami ding isdang pumupunta dyan. Kasi alam natin yung corals is talagang bahay ng isda, bahayan ng isda or breeding ground ng ating mga isda yan. So dumadami yung mga isda dyan. Dati ay medyo wala yan masyado, kakonti. Pero ngayon tingnan nyo naman. Okay. So isa sa napakagandang programa ni Fisheries Resource Management Division at sana mapalawak pa natin, hindi lang dito sa Maguindanao, Lanao area but also in the island provinces po. So yan po yung coral nursery unit. Ayan, kita nyo naman. So maganda, sir, no, na ipagpatuloy itong project na to kasi maganda yung impact niya sa ating karagatan. Tama po, Sir Sam. Okay, so yun po. Okay, ang sunod natin is the declaration of or establishment of protected areas. Okay. Ito naman yung establishment ng mga marine protected areas or MPAs, okay, yung fish sanctuaries and eco park. Tulad ng sinabi ko nga, dapat magkaroon tayo ng mga protected areas, okay? A portion ng ating area, hindi naman totally lahat, but a portion ng ating mga
selected areas para gawin nating marine protected area. Where in fact, meron tayo dito sa DBS na protected area. I think 2 or 3 protected area meron tayo dyan. And then yung fish sanctuaries sa inland waters, we are planning sa Municipality of Kamuntalan. Okay? And Eco Park. Okay? And then, another thing is yung paglalagay natin ng mga marine protected areas, marker deployment. Okay? So doon sa mga site na protected area or fish sanctuaries, lalagyan sa atin siya ng demarcation. Okay? So ito yung marker para ma-aware naman yung mga dumadaan doon or nakikita nila na up to dito lang pala yung ating limitation sa pagdaan o pagpunta doon sa ating protected areas. Ibig sabihin, pag nakita nila yung areas na yan, marker na yan, is bawal na sila pumasok or bawal na sila mangisda doon sa loob ng protected areas na yan. Next po. Okay, ito, very important din yung isang activities natin is yung community advocacy. Kasi as an FRMD, as an ministry, hindi natin kaya as tayo lang. As tayo lang ang gagawa ng ating mga advokasya. But we need to invite, or we need to inform the community na dapat sila rin mismo ay tutulong sa ating advokasya doon sa pangangalaga at pagprotekta ng ating fishery resources. So, one of the programs dito is yung formation of youth initiatives for aquatic conservation and protection. Ang purpose dito, yung ating mga estudyante, okay, yung sa K-12 na ating mga estudyante, is tutulungan natin sila na mag-form or kung may na-form na is tutulungan natin sila para magkaroon sila ng awareness doon sa initiatives natin na conservation and protection. Usually, meron na kaming isang na-form which is in Magsaysay Parang, which is very successful yung paggandak na yon dahil yung ating mga estudyante mismo is very active sila doon sa advokasya natin, doon sa conservation and protection ng ating fishery resources. And I think this is one of the unique program ni BARM. I think kahit national walang ganitong programa yung youth initiatives nito. Only in BARM ito na programa. Okay? Even the arm time is wala ito. So ito lang yung isa ito sa pinagmamalaki ni FRMD na programa niya, itong youth initiatives nito. At sa tingin ko hindi lang youth yung dapat nating magkaroon ng grupo para doon sa conservation protection na advocacy, kundi inshallah baka pwede na rin yung ating mga community sa ating mga lugar. Okay? And then itong formation of Mars Guardian o Tiaka Pawas, usually ito yung mga pinoform namin doon sa ating MPS area or sa ating fish sanctuaries area kung saan sila yung magtitingin, magpo-protect doon sa ating mga fish sanctuaries na area. Okay? And then yung ating coastal cleanup kung saan ini-invite natin yung community na mag-join sa paglilinis ng ating coastal para sila mismo is ma-aware kung ano ba yung importansya ng paglilinis ng ating dalampasigan, yung ating coastal areas. So ito po ay ginagawa natin every year, every September, every Peace Conservation Month. Okay? Next po. Okay, another is the inland water resource conservation protection. May napapaloob po ito na programa na una is yung Basil. Okay, Basil po, yung tawag nila is Baliksigla sa ilog at lawa. Okay? Kung saan yung ating mga lawa, ating mga ilog, okay, na medyo napapabayaan na, ay gusto nating ibalik doon sa gaano ba ito kasigla. Okay? So may mga programang ginagawa dyan, halimbawa is yung dispersal ng mga isda. Okay? Paglalagay ng Bruce Park kung saan para siyang senior AR kung saan doon nangingitlog, okay, yung ating mga isda, okay, doon ganun siya. And then pwede rin tayo magtanim ng mga indigenous water resistant trees along the river or the marshes, okay. And then yung cleanup.
sabihin maglilinis tayo doon sa ating lake natin. So yun po. Next po. Okay, assessment of fishery resources. Isa rin to sa mga aktibidad o programa ni Fisheries Resource Management Division is yung tinatawag natin na RSAP, Regional Stock Enhancement Program, kung saan I think nung unang episode nito is na-conduct na rin to. I mean, na-explain na rin dito sa Bangsamoro Radio Program, no? Nung unang episode, nagkaroon sila ng programa regarding sa RSAP. Pero itong RSAP natin is isang programa ito kung saan malalaman natin kung ano ba yung mga status ng ating isda sa ating karagatan or sa ating inland waters. Kung ito ba ay dumadami o lalong lumiliit, I mean kumukoonti. Okay? So malalaman natin dito sa RSAP. Malalaman din natin sa RSAP kung yung ang isda ba natin is anong buwan ba siya pwedeng nanganganak or ganun siya. So ito yung Regional Stock Enhancement Program natin sa BRM. So yung RSAP natin is nakabase yan doon sa ating mga landing center sa buong BARM. Okay? So sa 6 provinces natin, nandoon po yung RSAP natin. At meron pa tayong mga fisheries enumerators na halos twice or thrice a week ay kumukuha ng mga sampling ng mga isda na dumadaong sa ating mga fish landing station natin. Okay, another dito is yung Fisheries Management Area as another program ni FRMD. Ito naman is yung ito yung programa kung saan parang overall program ito kung saan chine-check natin yung status o kalagayan ng ating waters, Sulusi and Moro Gold. Okay? And then itong assessment of fishery resources natin, so meron tayong MPA, sanctuaries, protected areas, at iba pa. Meron din tayo doon sa geotagging and geo-referencing ng ating mga fishery resources sa BARM para on our part, malaman natin kung saan ba yung mga area, okay, na nalagay yung ating mga projects like the CNU, the AR, the Eco Park at iba pang programa or projects ni FRMD. And meron din tayong Skubang Samoro kung saan yung ating mga MPAS area, protected areas, o ating mga mangrove area is ina-assist natin. Nagda-dive tayo para ma-check ano ba yung kalagayan niya. Okay po, next. Okay, another is yung training and field exposure for Resource Management Division. Para ding tulad din ng mga ibang division, meron din tayong trainings na kinakandak. Kaya lang dito sa trainings ni Fisheries Resource Management Division ay medyo focus tayo doon sa pangangalaga ng ating resources. So ito yung mga iba't ibang trainings o capacity building na ginagawa ni Fisheries Resource Management Division. Una dito is yung coastal resource management natin, yung water pollution or aqua pollution natin. Okay? And then invasive species, yung marine protected areas, the management of large marine vertebrates, scuba diving, field exposure, educational tour, mapamangrove bee sanctuary areas o ano pa man dyan. So ito yung mga trainings na kinakandak ni Fisheries Resource Management Division. Okay? Okay, Resource Management Council, isa rin to sa aktibidad ni Fisheries Resource Management Division. Sabi ko nga kung si regional office lamang ang gagawa ng mga programa niya ay medyo kakayanin, pero kailangan ng suporta pa rin ng ating mga ibang entity o ibang agency ng ating gobyerno. So for the Resource Management Council, meron tayong mga ginagawang council o board tulad ng formation, strengthening management board. Okay, so yan is we are planning Ligawasan Mars o Lake Lanao, inshallah. So kakaroon tayo ng mga management council board or dito sa management Baywide management board, mga ganun po yung ating mga plano. Okay, and then yung sa FMR natin, sa fisheries management areas, so kailangan din natin, meron din siyang mga management council o management board. Ito sila is partners natin, kasama natin, katulong natin doon sa advokasya natin ng protection and conservation ng ating mga fishery resources, at malaking tulong sila para sa atin. And next,
last but not the least, yung aktibidad or programa ni Fisheries Resource Management Division is yung LGU Resource Management Assistance. So, si FRMD ay nag-assist din or nagkakaroon ng mga technical assistance sa ating mga local government unit, especially yung mga pag-formulate o paggawa ng ating mga fisheries ordinances o yung ating fishery comprehensive fishery plan. So, si FRMD is tutulong doon sa pag-create nito para sa ating mga local government unit. So, yan po yung ating mga programa o aktibidad ni Fishery Resource Management Division. Maraming salamat po. Okay, Sir Jun, maraming salamat no sa napakadetalyadong pagpapaliwanag no patungkol sa Fisheries Resource Management. At dahil sa minsan ka lang namin ma-invite dito no sa aming programa dahil sobrang busy ka at nagpapasalamat kami at binigyan mo kami ng kakaunting oras no para ipaliwanag itong ating Fisheries Resource Management. So sir, unang katanungan namin sir no, bakit po kasama sa programa ni MAFAR ang Fisheries Resource Management? Okay. Sige po, maraming salamat po. So, ang tanong is bakit may programa si MAFAR on Fishery Resource Management? So, yung FRMD po ay nakabase po yan sa legal basis. So, meron tayong laws regarding doon sa ating Fishery Resource Management. Pwede ba natin ipakita? Ayan. So, ito yung legal basis doon sa ating Fishery Resource Management Division natin. Okay. Una dito is yung alam naman natin, very well known sa fisheries, yung Republic Act number 10654. Ako yung the Act to Prevent, Deter, Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing. Amending Republic Act 8550. Ito yung kilala natin or otherwise known as the Philippine Fisheries Code of 1998. So this is some of the legal basis. Hindi ko na kinuha lahat, no? Pero some of the legal basis na base doon sa 10654, yung IUU na act. Okay? Una dito is yung sa Section 2, Declaration of Policy. Sabi dito, under paragraph C, to ensure the rational and sustainable development, management, and conservation of the fishery aquatic resources in the Philippines, including the EZC and the adjacent high seas. Okay? So nabanggit din dito kung na dapat talaga is alagaan natin yung sustainability ng ating fishery and aquatic resources. Nabanggit dyan, sustainable development, management, and conservation. Okay? So tatlo, development, management, and conservation. Aside from that, doon sa paragraph F, okay, so ang sabi dyan, to adopt the precautionary principle and manage fishery and aquatic resources in a manner consistent with the concept of an ecosystem-based approach to fisheries management. O yun yung EAFM na sinasabi natin. Okay? So yan yung mga legal basis ni Fishery Resource Management kung bakit nasama na programa ni MAFAR. Next po. Okay, so yan po yung Republic Act 10654. So idako naman natin sa Bangsamoro. Okay. So dito naman sa Republic Act number 11054, yung act providing for the organic law for the Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, repealing for the purpose Republic Act number 6734 titled An Act for the Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao, as amended by Republic Act number 9054 entitled An Act to Strengthen the Expand the Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito yung sinasabi nila na Bangsamoro Organic Law. So nabanggit din dito, according doon sa Article 5, Powers of Government, under sa Section 2, sabi dito, powers of the Bangsamoro Government, subject to Section 20, Article 10 of the Constitution and this Organic Law, the Bangsamoro Government shall exercise its authority over the following matters without prejudice to the general supervision of the President of the Republic of the Philippines. So nasa letter Y siya, sabi niya, fishery, marine, and aquatic resources. So nabanggit din po. And then on the Article 13, doon sa regional economy and patrimony,
Section 23, sabi doon, agriculture, fisheries, and aquatic resources, consistent with the provision of Republic Act number 8550, otherwise known as the Philippine Fisheries Code of 1998 as amended, and other relevant national laws. Okay? So binanggit din talaga. So talagang dapat nakasama sa programa ng PAPAR yung pag-aalaga ng ating fisheries resources. So yung ating aquatic resources. Next. Okay. Salamat. Okay. Salamat, sir. Isa pang katanungan namin, sir, no? Gaano ba kaimportante ang programang ito para sa mga Bangsamoro? Okay. So gaano ba kaimportante yung ating fishery resource management? Okay. I will share some quotes siguro, no? Ipakita natin, may i-share ko. Okay. Some quotes here na bakit ba importante yung ating resource management. Sabi dito ni Sigmar Gabriel, kung kilala nyo siya, okay, sabi niya, without sound conservation and management measures, fisheries will quickly become depleted, and a basic component of global food security will be lost. So, klarong-klaro, kung hindi natin papangalagaan o protektahan o i-manage ng tama, yung ating fishery resources, yung ating aquatic resources, is talagang paunti-unti ay magkukulang ito. To the point na talagang kulang na yung pagkain natin. Di na kayang i-support yung pagkain na inihingi natin o kinukain natin. Okay? So another quotes dyan, pa-share po. Okay, sabi dito, if overfishing continues, if pollution continues, many of these species will disappear off the face of the earth. So alam naman natin, no? Naririnig naman natin may mga species na tayo na extinct. Ibig sabihin wala na, di mo na makikita. Sa libro mo nang makikita, no? Tama. Di mo na makikita in actual kasi nawala na, na-extinct na. So yun yung mga kung hindi natin naalagaan ng tama, imamanis ng tama yung ating fishery resources, yung ating aquatic resources, abot to the point na talagang baka wala na tayong makita na isda. So, baka ngayon is may nakikita pa tayong bangus. Baka darating yung araw wala na tayong makikitang bangus, sa picture na lang, no? Kung hindi natin naalagaan ng tama. O same with other resources natin. Sige po. May additional pa ako na quotes doon. Okay. Ito naman sa ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya dito, do not waste water. Okay? Even sa Islam tinuturo yung pangangalaga, pagmamanis ng ating resources, no? Ito tubig lang ito, binabanggit dito. Sabi niya, do not waste water even if you were at a running stream. Sabihin kahit na nasa river ka na, di mo kailangang i-waste pa rin o sayangin yung tubig doon o dumihan yung tubig doon, no? Ganong katindi. Sa Islam is talagang tinuturo pa rin kung paano natin aalagaan yung ating environment, yung ating resources. Okay? Sige, may isa pa yata. Ayan, this one. From hadith naman, sabi dito is the Messenger of Allah the Messenger of Allah said that never a Muslim plants a tree but he has the reward of charity for him. For what is eaten out of that is charity. Okay, so yung hadith natin dito from Hadith Bukhari, okay, sabi dito, yung pagtatanim man lang, no? Never a Muslim plants a tree but he has the reward. Yung pagtatanim ng kahoy, pagtatanim pa lang, is may reward ka na makukuha from Allah subhanahu wa ta'ala, no? At tree pa lang yan, paano kaya kung yung pangangalaga mo ng mangroves natin, ng corals natin, ng seagrasses natin, nung resources mismo natin. Okay? Paano pa kayo yun? Yung tree lang yun, ha? So, ganun kahalaga yung ating fishery resources na dapat talaga is on our part, sa ating community mismo, okay, sa ating mga estudyante, lalo na, is in place na natin sa kanilang mind kung paano ba natin alagaan yung ating fishery resources. Especially yung ating mga kababayan na nagdedepende lang sila doon sa dagat para mabuhay, yung ating mangingisda, okay? Yung ating nagtatanim ng mga seaweeds, diba? O iba pang
farmers natin na nakadepende yung kabuhayan nila sa ating karagatan. So dapat sila mismo, okay, pinakamaliit na bagay yung pagtatapon lang ng basura sa ating karagatan o sa ating rivers, ating marshes. Baka gawaan natin ng way na wag na natin ipagpatuloy yung mga hindi magandang gawain. Para po yan, hindi lang para sa atin, para sa ating future generations po. Para masigurado natin na ating fishery resources is talagang nandyan pa rin pagdating nung panahon na yan. So sir, anyway, nabanggit mo rin yung tinatawag na resources, no? So, maaari mo bang i-share sa amin, sir, kung ano-ano ang fisheries resources ni BARM? Okay. May presentation tayo, okay? So, ano ba yung mga resources ni BARM? Ito yung profile of fishery resources ng BARM. In a glance, at least alam nyo lang kung ano, no? For BARM lang ito po, no? So, ito yung mga major marine fishing grounds natin. Meron tayong South Sulu Sea, kung saan meron siyang 112,644 square kilometer na kalawak. And then meron tayong Iliana Bay, which is located between Lanao del Sur and Zamboanga del Sur, no? Diyan na part, Iliana Bay, which is meron siyang 2,128.5 square kilometer. And then the Tawi-Tawi Bay, which is 592.4 square kilometer. And yung kilala, yung Moro Gulf natin, okay, which is meron siyang 12,900 square kilometer. Okay. As to the marine water resources, okay, ito yung total territorial water area ni BARM. Kabuuan ng tubig resources ni BARM ay meron tayong 18,426,613 hectares. Okay. And then meron tayong shelf area, which is a portion of submerged undersea. Meron tayong 2,811,141.07 hectares. Ganun po kalawak yung marine water resources ni BRM. So kung hindi tayo magtutulungan para imalis ng tama o i-protect or ng tama ay sa atin po yung balik nung hindi paggawa nung tama pagmanis ng tama nung itong mga resources po na ito. Okay, meron din tayong fresh water resources, okay, yung kilala na Ligawasan Mars, okay. So meron tayong 68,801 hectares. The Butilan Mars, which is the adjacent Mars lang ni Ligawasan, I think this is found in Kabuntalan, no, Jambanda. So more than 10 hectares. We have the Lake Lanao, 340,700 hectares. The Lake Davao, meron siyang 1,000 hectares. The Lake Bulwan, 6,500 hectares. Lake Darapanan, located in Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, 9 hectares. Lake Balut, located also in Maguindanao del Norte po, 206 hectares. And Sit Lake, 120 hectares, also in Maguindanao. As to the total coastal municipalities and barangays po, meron po tayong 52 coastal municipalities. Okay, and we have 1,024 coastal barangays. Okay. So the total fishing household, meron tayong 8,345,000. And ang total registered fisher folk natin, I think this is 2020 yata siguro ito na data, is meron tayong 270,089. Okay? So including Cotabato City and barangays in North Cotabato. So yan pa yung in a glance ang fishery profile ni BRM. So marami pala tayong lakes, sir, no? Yes. Okay. So sir, maaari mo bang ulitin sa amin, no, kung ano ba yung dalawang section, no, na napaloob kay Fisheries Resource Management Division, at kung ano ay yung mga gawain nito, at kung sino-sino yung staff na humahawak ng section na ito. Sige po. So may presentation tayo dyan. Pwede po pa-show ng slide. Okay, so yan po yung mga naggwagwapuhan at naggagandahang mga fishery resources
mga kasamahan natin sa Fisheries Resource Management Division. Okay, ay yung abang lingkod po, yung Hairudin Ara po as chief ng FRMD natin. So yung dalawang section natin is the marine and the inland section. Okay, so yung marine section natin is pinangunahan ni Section Chief Hanilu E. Marcelo. Alam ko nakikinig siguro sila dyan. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Okay, and then meron tayong staff niya, yung si John Mark Milan, okay, as an aquaculturist too. And then meron tayong kasamahan din as program assistant ng ating section ni Marine, okay, si Ma'am Suraipa Tukas and Matet Baginda. So sila po yung mga makakasama ni Ma'am Hanilo doon sa kanyang Marine section na part po, okay. As to the Inland Resource Management section, ito po yung ating section chief niya, si Nordin M. Kid, okay. So ang staff niya po dito is si Pahima Muhammad as aqua technician, at meron siyang program assistant na si Zainab Usop. So yan po yung under sa Inland Resource Management section, and also yung sa RSAP natin o yung Regional Stock Assessment Program, which is ikaw mismo, si Salim Sabawa is data analyst with Simeon as data analyst. Under din po sila doon sa ating Inland Resource Management section po. So yan po yung ating organizational structure sa Fisheries Resource Management Division. Okay, sir, isa pang tanong, sir, no? Dahil nabanggit mo kanina yung tungkol doon sa billboard. So, sir, gaano ba kahalaga yung pagkakaroon ng mga IEC materials sa pangangalaga ng ating kalikasan? Sige. So, I think may slides din tayo. Okay. Yung IC natin as FRMD, no? Mahalaga ito kasi para maibahagi o maiparinig sa ating community gaano kahalaga yung ating pinaglalaban o advokasya natin doon sa proper management, conservation and protection ng ating fishery resources or aquatic resources natin. So nagkakaroon tayo ng mga billboards na yan para especially nilalagay natin sa mga strategic area kung saan madali mabasa, madali makita ng ating mga mamamayan, para sila mismo is aware sila na ito pala ay halimbawa ay yung mga illegal fishing, dynamite fishing, okay, ay bawal pala gagawain, o yung mga electro-fishing na ginagawa is bawal pala ginagawa yan. And then meron din tayong mga brochure na pinamimigay kung saan is madaling mabasa o madaling maintindihan ng ating mga kababayan o ating mga fisher folk o ating mga fisherman po. So marami po tayong mga IC na ginagawa o pinamimigay sa FRMD po. Okay, sir, may tanong pa ako, sir, no, kasi nakikita natin, no, marami tayong mga mangroves dito sa BARM. So, sir, isa sa tanong ko doon, ano ang kahalagahan at benepisyo ng mangrove? Dahil ito ay parang ordinaryong kahoy lang, no? Yeah. So, ano ito? Anong makukuha nating benepisyo dito sa mangrove na ito? Sige, so may papakita tayo na video. Pwede ba natin pakita yung mangrove, importance ng mangrove? Magbabalik. Ay, sorry. Okay. So mga kaibigan, no, tayo ay babalik mamaya pagkaraan lamang ng ilang patalastas. Nagtataglay ng isang uri ng neurotoxin na humahadlang sa sodium channel ng mga nerve cells ng mga mammals. Ang laso ng butete ay hindi nasisira ng init at sa tubig. Upang makasiguro sa kaligtasan, iwasang kumain ng butete. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, mataas ang kita. Mofar Trivium.
Alam niyo ba na pinangalanan ang golden rice dahil sa ginuntuang kulay nito sa sanhi ng beta-carotene? Ang golden rice ay genetically modified upang makagawa ng beta-carotene na hindi karaniwang matatagpuan sa bigas. Ang beta-carotene ay pinuproseso ng katawan upang maging vitamin A. Mahalaga ito sa ating katawan upang magkaroon ng mas malusog na balat, immune system at paningin. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, mataas ang kita. Mopper Trivia. Alam niyo ba, ang palay ay dumaraan sa 3 proseso para ito ay maging bigas. Ang pag-aani o harvesting, ang rice drying o pagbibilad ng palay at ang rice milling o paggiling sa palay. Ang harvesting o pag-aani ay ang proseso na pag-ipon ng mga hinog ng palay sa palayan. Kasama sa pag-ani ang pag-ipon, pag-heat o threshing, paglilinis at paghahakot papuntang imbakan. Ang drying o pagbibilad ng palay ay ginagawa upang mabawasan ang moisture sa palay para maging ligtas itong iimbak sa loob ng ilang araw o buwan. Ang rice milling o paggiling ng palay ay ang panghuling proseso para gawing bigas ang palay. Ang pangunahing layunin ng prosesong ito ay tanggalin ang rice hull para matira ang bigas at alisin ng anumang dumi na maaaring nahalo sa palay. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, malaki ang kita. So mga kaibigan, no, babalikan natin yung katanungan kay Sir Jun, no, kasi masyadong interesado yung mga ating mga kababayan, no, patungkol doon sa mangroves. Kasi nga, nakikita natin ito, no, sa ating malawak na karagatan ng Barm. So, yun nga, ang itatanong namin, sir, no? Ano ba ang kahalagan at benepisyong makukuha sa mangroves? Bakit kailangan natin ang mangroves? Maraming salamat. But before that, meron tayong video presentation. Pakita mo na natin. Recent global headlines underscore the important role that mangroves play in our daily lives. Research and studies have placed mangroves among the most important ecosystems on our planet. They make up a transitional zone between land and sea, anchoring shorelines while buffering coastal ecosystems against hurricanes and tsunamis. Mangroves protect coral reefs from sedimentation, sequester massive amounts of carbon to combat climate change, adapt to rising sea levels, serve as nurseries and a vital food source for marine life while providing critical habitat for endangered species. Mangroves also provide invaluable green economy services for humans. The future of mangroves very much depends on us, and in fact, our future is codependent on the survival of these critical habitats. Okay. So, yun na, sir. So, yan yung short video. At least may idea yung mga nanonood kung ano man yung kasi kailangan pala ang mangrove, no? Yes po, importansya ng ating mangrove. So, maraming benefits or importansya ng ating mangrove, okay? Banggitin ko yung iba is like, for example, sila yung tirahan o pangitlugan, okay? Breeding ground ng ating mga isla. Okay? So, pangalawa is tumutulong sila doon sa mga, halimbawa kung may kalamidad, halimbawa may surge, may typhoon, sila yung unang tinatamaan at hindi dumediretso doon sa ating community. Okay? Kaya kung napapansin nyo, yung mga community na may maraming mangrove at kung tinamaan man ng bagyo o kalamidad, ay hindi sila directly o hindi totally madadamage yung kanilang mga kabahayan dahil sa protection ni mangrove. Okay? So ilan lang yan sa mga importance o benefits ni mangrove sa atin. Okay. Okay. So mga kababayan, napakahalaga pala ng mangroves, no? So sana, no, alagaan natin yung ating mga mangroves. Huwag nating gawing uling kasi, no? Yes. Ang mangroves kasi is parang matagal siya bago lumaki, no? So posibleng mahihirapang makarecover ang isang
mangrove area kung gagawin nating uling. So at least maralaki pala ang kahalaga nito. So sa mga mang-uuling, no, hindi natin sila ginagawa, pero gina-aware natin na iwasan natin. Baka mayroon pang ibang option, no, na pwede nating pagkakitaan. At dahil dyan, sir, mayroon pa akong isang katanungan. Ano ang kahalagahan ng bakura, no? O mas kilala sa tinatawag nilang coral, no? At bakit natin sila kailangang protektahan? Maraming salamat. Another video presentation ulit para medyo ma-aware lang tayo doon sa importance ng ating corals. Ayan po. Most of us find coral reefs to be fascinating. But did you know how important they are to the overall health of planet Earth and its human inhabitants? In recent decades, many of the world's coral reefs have suffered due to global warming and other harmful human activities, such as water pollution and overfishing. Here are 5 reasons why coral reefs are a fundamental part of marine ecosystems and why we need to protect them. Coral reefs provide a home for a plethora of marine creatures. Although they occupy less than 0.1% of the world's ocean area, they support about 250,000 known marine species, including over 4,000 fish species, 700 coral species, and thousands of other marine flora and fauna. It has been estimated that about 1/4 of global marine life is dependent on and connected to coral reefs. Coral reefs provide an important food source for humans. As long as there have been humans, fish have been consumed as food. Fisheries, both large and small, depend on coral reefs either directly or indirectly as a source of fish. The coral reef ecosystems produce unique chemical compounds that play an important role in the development of new medicinal drugs. Researchers have developed treatments for cancer, Alzheimer's, and cardiovascular diseases, and additional compounds are being sampled and studied every year. Because of their stony structure, coral reefs act as barriers by reducing up to 97% of the wave energy in some areas. Thus, they are one of the most important natural coastal defenses against storms, including tropical cyclones. Coral reefs save human lives. For this reason, reefs also protect shorelines from erosion, which may cause damage to coastal ecosystems as well as infrastructure. Coral reefs are vital to the tourism industry and local economies, providing valuable job opportunities through various recreational activities such as diving and fishing, as well as research, attracting millions of travelers to the countries along many of the world reefs ranges between $290 and $375 billion per year, depending on the location. Okay, so maganda yung video, sir, no? Kung titignan natin yung mga bakuran natin ay napakahalaga. Ayan. Sige. So yun po yung short video for doon sa ating importance ng ating corals, okay? May nabanggit siya doon na 5. But the important doon is yung ating bahura, yung ating coral reefs, yung ating corals is bahay po yan ng ating mga iba't ibang uri ng klase ng isda na makikita natin sa karagatan. So dyan sila namamahay, dyan sila nanganganak, okay? Diyan na rin kumakain. So diyan sila nabubuhay yung sa ating mga corals natin. Kung wala yung corals natin is talagang konti o walang isda tayong makikita or mahuhuli. Okay? So ganun ka-importante yung ating corals. So dapat isa ito sa ating mga tititingnan na dapat i-properly manage natin yung ating mga coral. Especially yung ating mga MPS areas, yung ating marine protected areas na may mga corals, talagang wag natin i-disturb. O wag nating kunan ng mga isda, huliin ng mga isda dito. Dahil gusto natin is natural o tuloy-tuloy yung kanilang pag-stay or pagpaparami doon sa mga corals na ito. So, maraming salamat po. Okay, so konti na lang po ang ating oras, no? Limitado masyado ang ating oras. Pero napakasarap pakinggan, no? Yung ating usapin patungkol sa fisheries resource management. Sir, so ito na lang ang huli naming katanungan sa iyo, no? At siguro ito na rin ang huling mensahe
Ano po ang huling mensahe niyo, sir, sa ating mga minamahal na Bangsamorong kababayan na patungkol sa pag-aalaga ng ating likas na yaman? Okay, maraming salamat sa oportunidad na mapasama dito sa programang ito ng Bangsamoro Radio Mindanao. At ako po ay nagagalak at kami ay nasama dito po. Sa aking mensahe po doon sa ating mga fisher folk and hindi lang sa fisher folk, pati sa ating mga magsasaka po, okay? Kasi kung si fisher folk lang naman na mangangalaga ng kanyang fishery resources, is hindi naman enough yun. Dapat kasama rin doon si farmers natin, okay? Tayo po ay sama-samang pangalagaan yung ating environment, hindi lang po sa karagatan, pati na po dito sa ating kabundukan o dito sa ating kalupaan. Kasi yan po ay continuous kung ano yung hindi magandang ginawa mo sa kabundukan, halimbawa ay pumutol ka ng mga kahoy o ay bababa at pupunta talaga yan sa dagat, karagatan natin. So damay po lahat. So hindi lang po si fisheries, okay? So para po sa Fishery Resource Management Division, gawin po natin yung ating makakaya. Kahit doon sa maliit man lang na bagay para makatulong tayo doon sa pagprotekta ng ating pag-conserve ng ating fishery resources. So, pinakamaliit na bagay is yung pagtatapon ng ating mga basura sa ating katubigan ay medyo wag na natin gawain. Doon na natin itapon sa tamang paglalagyan ng ating mga basura. Okay? So, isa yan sa ating mga gusto kong ihabilin sa ating mga nakikinig ngayong hapon po. Okay? So hindi lang yan, pati yung ating mga mangroves, baka iwasan na natin, huwag na natin gawin na putulin pa yung ating mga bakawan. Okay? Same with the seagrasses and ating mga corals po. So yun po, alagaan po natin yung ating kalikasan dahil sila po yung ating source ng ating kabuhayan. Okay? So, kung sira yung ating kalikasan ay talagang number one na apektado is tayo na mga mamamayan. So, with that, maraming salamat po. Okay, so sir, maraming salamat sa isang oras na binigay mo sa amin dito sa ating istasyon. At mga kaibigan, dito naman po nagtatapos ang isang oras nating talakayan patungkol sa Fisheries Resource Management Program. Kasama ang ating bisita ngayong hapon, si Sir Herudin T. Arap. At sa bumubuo ng istasyong Bangsamoro Radio Mindanao, sa pangunguna ng ating butihing minister na si Dr. Muhammad S. Yacob, ako po ang inyong lingkod na si Salim Sabawa na nagsasabing maparaming ani at kita para sa Bangsamoro. Assalamualaikum.